Sa isang mundo na puno ng mahika, kung saan ito ay natural na bahagi ng buhay ng bawat tao, at habang ang mga dragon ay malayang lumilipad na parang mga ibon, may isang lalaki na taliwas sa ganitong siste. Siya si Mash, at hindi siya makagamit ng magic. Kasama niyang namumuhay ang kanyang ama sa isang kagubatan na malayo sa ibang mga tao. Habang ang kanyang ama ay tahimik na nagkakape, biglang dumating si Mash na nasira nito ang pinto. Hindi ito kinaya ng kanyang ama, nang sabihin nitong nakalimutan niya kung paano magbukas ng pintuan. Sinubukan niyang ibalik ito ngunit sa maling ayos, kaya tuluyan na niya itong nasira. Nang magtanong si Mash kung bakit puro pisikal lamang ang kanyang pagsasanay, hindi ito sinagot ng kanyang ama, bagkus ito ay lumabas at pinagbawalan siyang pumunta sa lungsod. Ngunit dahil adik sa cream puff, siya ay tumakas upang pumunta sa lungsod na nakatalukbong ang ulo. At dahil sobrang excited makabili ng mga ito, aksidente niyang nayupi ang mga barya. Madali din naman niyang inayos ang mga ito na ikinawindang ng panadero. Subalit nang matanggal ang kanyang hood, nakita ng mga tao na wala siyang marka sa kanyang mukha, kung saan ang balita ay umabot kaagad sa magic police officer na si Brad. Habang naglalakad pa uwi, nakabangga naman ni Mash ang isang pulis patola, kung saan naiinis ito dahil nalagyan ng cream ang kanyang uniforme. Dahil ayaw tumigil, pinunit ni Mash ang uniforme nito at sinabing isasauli na lamang niya kapag nalabhan na niya ito. Nang dumating ang police officer na si Brad at agad na nakilala ang walang marka sa mukha na si Mash, parang ninja naman dumating ang kanyang ama upang iligtas siya at iuwi sa kanila. Hindi naman ito pinalagpas ng pulis, kaya gumamit siya ng spell upang sundan ang kanilang mga bakas. Nang makita na taos-pusong humihingi ng paumanhin si Mash sa kanyang nagawa, ay agad naman siyang napatawad ng kanyang ama at pinaulit na lamang ang kanyang morning workout bilang parusa. Ngunit nang makaalis si Mash, biglang inatake ang bahay nila ng police officer na si Brad, kasama ang dalawang pulis patola. Samantala, habang ginagawa ni Mash ang kanyang workout na parang manilang, natapos niya ito sa loob lamang ng 5 minuto. Kaya nang siya ay makauwi, narinig niya ang sinasabi ni Brad na umunlad ang Magic Realm dahil tinatanggal ng pamahalaan ang mga hindi makagamit ng magic, kaya't nais din nilang gawin ito at hanapin si Mash, ngunit tumanggi si Master Buten na sabihin kung nasaan ang kanyang anak. Sa isang alaala, nang itaboy si Regro ng kanyang pamilya at lipunan dahil sa kanyang mahinang magic, sinubukan niyang tapusin ang sariling buhay. Subalit nang marinig at makita niya ang isang sanggol na inabandona dahil ito ay walang marka sa kanyang mukha, tila ito ay naging liwanag sa kanyang madilim na buhay. Kaya nang tumanggi pa din si Regro na sabihin kung nasaan ang kanyang anak, patuloy siyang binugbog nito. Kaya nang tatapusin na ang kanyang ama, biglang sumugod si Mash mula sa pintuan at lumipad ang isang pulis, habang ang isa naman ay pinunit na naman niya ang damit at saka sinampal. Bilang ganti, ay gumawa ito ng malakas na magic na kaya daw magpalayas ng isang dragon, ngunit nang umatake ito ay hinawi lang ito ni Mash pababa. Kaya gumawa pa ito ng ilang malalakas na serye ng pag-atake, ngunit lahat ng yun ay hinawi lang ni Mash at pinaglaruan na parang mga bola. Nang kunin ni Mash ang wand, inakala ni Brad na gagawa ito ng magic kaya gumawa siya ng malakas na shield, ngunit nagulat siya nang ibato ito sa kanya ni Mash na sa sobrang lakas, ay ginawa siya nitong Barbie. Matapos makita ang kahusayan ni Mash, inalok ni Brad ang isang kasunduan. Ipinaliwanag ni Brad na taon-taon, may isang magaling na estudyante na itinuturing na divine visionary na pinipili ng Diyos. Ipinayo ni Brad kay Mash na mag-enroll sa isang magic school at makamit ang titulong ito, na magpapakita ng pagtanggap ng Diyos at lipunan sa kanya. Nang marinig na hahayaan na sila ni Brad kapag nagawa niya ito, ay sumang-ayon si Mash at nag-enroll sa isang magic academy. Upang makapasok sa Eastern Magic Academy ay kailangan maipasa ang entrance exam, kung saan tinatanggap lamang ay halos 3% ng mga aplikante na may magical power. Habang ang exam ay pinamamahalaan ni Professor Claude Lucci, tinitignan niya ang mga bagong aplikante nang makita niya si Mash na bumubuhat ng barbell, nakaupo sa isang invisible na upuan, at nagbabasa ng aklat tungkol sa kalusugan. Ikinainis ito ng professor dahil puro physical ang ginagawa ni Mash imbis na magic, ngunit nagpasya na lamang siya na huwag itong pansinin dahil siguradong babagsak din ito sa exam. Habang ang kanyang ama at si Brad ay pilit itinatago ang mga sarili upang subaybayan si Mash, si Claude ay lumabas sa harapan ng lahat at ipinaliwanag na siya ang magbabantay sa entrance examination ngayong araw. Inilabas ni Claude ang upuan at pinagawa sa mga estudyante ang isang pagsusulit, kung saan gamit ang mahika, ay pinagalaw niya ang mga tanong at kailangan nilang pahintuin at isaayos ang pagkakasunod-sunod ng mga ito.
Dahil ayaw huminto ng mga ito, binali ni Mash ang kanyang panulat at huminto ang mga ito sa takot. Habang ikinagulat ito ng professor, nagawa pang maipasa ni Mash ang ilang pagsusulit tulad ng magic na may daya, kung saan walang paniwala naman ang lahat. Dahil doon, inilabas ni Claude ang isang maze na puno ng mga trap at kailangan nilang makalabas sa loob ng 30 minuto. Ngunit bago magsimula si Mash, lumapit sa kanya ang isang babae na nagngangalang Lemon Irvine, na nais sumama sa kanya dahil magiging epektibo daw kung magtutulungan sila. Subalit imbis na mapadali, ay palagi itong napupunta sa mga trap at humihingi ng tulong kay Mash. Kaya nang iwan siya ni Mash, ay ginamitan niya ito ng mahika upang hindi makatakas, at humingi ng paumanhin dahil napag-utusan lamang siya. Ngunit dahil malakas, binasag lang ito ni Mash at pagkatapos ay iniwan ng babae. Bigla naman may lumitaw na isang sphinx sa likod ni Lemon at binigyan siya ng isang bugtong. Nang tanggalin ang kanyang wand upang hindi makalaban, kung saan nawalan na siya ng pag-asa na sagutin ang bugtong na ibinigay sa kanya, sinubukan siyang atakihin ng sphinx ngunit dumating si Mash upang iligtas siya. Bagaman may kaunting oras na lamang silang natitira, iniisip ni Claude na ito na ang ikakabagsak ni Saitama Potter. Ngunit biglang may narinig silang ingay na papalapit sa kanila, kung saan ikinagulantang ito ng professor nang makitang binutis ni Mash ang mga pader ng maze upang sila ay makatakas. Subalit inisip ng ibang estudyante na ito ay isang pandaraya, ngunit sumigaw si Lemon at pinagtanggol si Mash. Inamin ni Lemon na sinabihan siya ni Claude na harangin si Mash, dahil ipinangako nito sa kanya na ipapasa siya kung magagawa niyang pigilan si Mash na matapos ang maze. At saka inakala niya na papakasalan daw siya ni Mash dahil sa ginawang pagligtas at pagtulong sa kanya, ngunit itinanggi naman ni Mash na sinabi niya iyon. Gayunpaman, inamin ni Claude ang naging akusasyon sa kanya at sinabi na pareho silang bagsak o kung nais nila, maaari nilang hamunin ang kanyang desisyon sa pamamagitan ng paghamon sa kanya. Ngunit binali ni Mash ang wand nito, na ikinagulat ng lahat. Extra pa sana ito nang biglang dumating si Headmaster Wahlberg, at sinabihan na mag-uusap silang dalawa ng professor mamaya sa kanyang opisina. Habang ang unang estudyante niyang napili para sa huling interview, ay si Mash at ipinadala niya ito sa isang malaking hall na nakapalibot ang iba pang mga professor. Nang magsimula ang interview, nagustuhan naman ni Headmaster Wahlberg ang mga isinagot ni Mash sa kanyang mga tanong. Ngunit nang tanungin ng headmaster si Mash kung anong gagawin niya kung makakaharap niya ang isang katulad niyang malakas, inilabas niya ang isang ancient magic at kinuha ang kaluluwa ng kanyang ama upang ilagay sa manika. Nang ipaliwanag ito na parang kulam, sinubukan suntukin ni Mash ang patalim ngunit nasugatan lamang siya. Kaya nang pigilan na lamang niya ang pagbaba ng patalim at sinabing pipigilan niya ito hanggat mawalan ang matanda ng magic, ay bumilib sa kanya ang headmaster dahil sa pagprotekta sa mahihina, habang bumalik naman ang kaluluwa ng kanyang ama. Kaya nang sagutin ni Mash ang huling tanong ng matanda kanina, sinabi niya na patutulugin niya ito gamit ang kanyang kamao, kung saan natuwa naman sa kanya ang headmaster at tinanggap siya sa academy. Ngunit ang kanyang unang klase sa akademya ay hindi maganda, nang sinubukan niyang buksan ang kandado gamit ang kanyang lakas imbis na gumamit ng magic, kaya pinagalitan siya ng kanyang teacher. Nakilala din ni Mash ang kanyang magiging roommate na si Finn, kung saan pinakilala naman niya sina Kevin at Mike bilang kanyang mga muscle. Ipinaliwanag sa kanya ni Finn kung paano siya magiging divine visionary, sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga gold coin mula sa mga aktibidad ng school, kung saan sumakit naman ang ulo ng puro muscle. Kinabukasan, tinuruan naman sila kung paano kontrolin ang walis upang makalipad. Ngunit dahil hindi mapaangat ni Mash ang walis, ay tinawanan siya ng kaklase. Kaya sinipa ni Mash ang lupa upang umangat ito sa kanyang kamay, at panis ang kaklase. Dahil hindi pa nakontento, ay hinamon siya nito ng karera gamit ang walis. Ngunit bago pa man makapag-react ang kaklase, ay nauna na si Mash sa finish line. Habang ang lahat ay naguguluhan, nakita ni Finn na binato ni Mash ang walis sa ere, at saka kunyaring lumipad papuntang finish line. Nang tumanggi pa din itong tanggapin ang kanyang pagkatalo, lumapit ang estudyanteng nagngangalang Cavell, upang pigilan ang tropa nito at hiniling na maging magkaibigan sila ni Mash. Lumapit ang kanilang teacher upang paalalahanan na may klase pa sila, kaya sinabihan siya ni Cavell na magkita na lamang sila pagkatapos ng klase. Dahil kilala bilang isang bully, ipinaliwanag ni Finn kung bakit kinakatakutan si Cavell dahil siya ay anak ng mataas na miyembro ng Bureau of Magic, at kung sino man ang tutol sa kanya, ay malamang na matatanggal sa akademya. Matapos ang klase,
Habang naiinis si Cavill dahil hindi siya sinipot ni Mash sa kanilang usapan, busy pala ito sa paggawa ng kanyang paboritong cream puff. Sa sumunod na araw, nang ma-realize ni Mash na ang kanyang textbook ay nasira, lumapit sa kanya si Cavill. Nang sabihin nito na kaya siya nitong tulungan na maabot ang kanyang pangarap na maging divine visionary dahil sa mga connection niya sa paaralan, ay agad na sumang-ayon dito si Mash, ngunit ang kapalit nito ay gagawin siyang alalay. Sa sumunod na araw, nakita ni Mash na ang isa pa niyang textbook ay muling nasira, kaya humiram siya kay Finn at nagpasalamat. Matapos linisin ni Mash ang sinadyang itapon na tubig ni Cavill sa sahig, aksidenteng nalaglag ang textbook na hiniram niya kay Finn. Samantala, lumalabas na si Finn ang sumisira sa mga gamit ni Mash, ngunit nang siya ay makonsensya at tumangging gawin na ang pinag-uutos ni Cavill, ay tinali siya nito at saka siya binugbog. Habang hinahanap ni Mash si Finn upang isaoli ang hiniram na textbook, nakita niya itong binugbog kasama ang grupo ni Cavill. Humingi si Finn ng tawad kay Mash dahil siya ang sumira sa kanyang mga gamit, kung saan napagutusan lamang siya at natatakot na lumabag sa utos. Nang sabihin ni Cavill na dapat humingi na lamang ng tawad si Finn sa kanya, hinawakan ni Mash ang kanyang buhok at binasag ang mukha niya sa sahig. Nang napagtanto ni Mash na sumobra ata siya, biglang dumating ang vice principal na si Kregos, kung saan nakita nito ang lahat at binalaan si Mash ng mabigat na parusa dahil sa pananakit sa isang taong may mataas na katayuan. Ngunit binigyan ng tuhod ito ni Mash sa mukha, dahil hindi bukas ang isip ni Kregos sa kahit anong paliwanag. Nang sinabing tatanggalin siya nito sa akademya, ay pinakain niya ito ng putik at binoon sa ginawa niyang hukay. Walang pakialam si Mash kung matanggal man siya sa akademya, basta ang kanya, ay maibaon lamang niya si Kregos sa ginawa niyang hukay. Kaya dahil doon, ay pinatawag siya sa opisina ng headmaster at sinabing nais siyang tanggalin sa akademya ng Bureau of Magic sa ginawa niyang kahayupan. Ngunit sinunog niya ang liham, dahil ayaw niya kung paano ang mga mapagkalingang mag-aaral ay nasa kalagayan ng kahinaan kumpara sa mga mapanuya, at umaasa siyang ang katulad ni Mash ay maaaring maging isang divine visionary, dahil ito ay makakatulong sa pagbabago ng sistema. Dahil sa naging tagumpay ni Mash laban sa mga na-shock na sina Cavill at Kregos, siya ay kinilala ng ibang mga estudyante tulad ng MVP na si Tom Knowles. Nais ni Tom na irepresenta ni Mash ang kanilang dorm sa isang duelo match, ngunit sinabi ni Mash na hindi siya marunong lumipad gamit ang walis. Ngunit dahil mapilit ito, sinali pa din siya ng mga ito sa laro na nakapalibot sa maraming mag-aaral. Kaya nang magsimula ang laro, ay naiwan si Mash sa baba dahil sinabi na niya na hindi nga daw siya marunong lumipad gamit ang walis. Habang si Mash ay nakatingin lang sa mga naglalaro, ang ibang manonood ay nagsimula ng mainis sa kanya dahil hindi pa din siya lumilipad. Lumapit sa kanya si Tom at binigyan siya ng payo na dapat daw siyang maging bamboo. Nang sabihan ito ni Mash na baka daw ito ay high, sinabi ni Tom na hindi kailangan ng magic sa laro kundi nakadepende sa paggamit niya ng walis. Ngunit nang babalik na ito sa laro, sinadya siyang banggain ng kalaban na player at umakto na parang aksidente lang ang nangyari. Habang ang kalaban ay may 40 points na lamang kaysa sa kanilang koponan, at si Tom ay hindi na makakapaglaro dahil sa kanyang injury, wala nang ibang choice si Mash kundi subukan ito. Tumalon siya ng mataas, kung saan ikinagulat ng lahat na siya ay nakakalipad, ngunit ang katotohanan, ay binilisan lamang niya ang paggalaw ng kanyang mga paa upang manatili siya sa ere. Binato niya ang bola ng napakabilis na may sapat na lakas upang bumalik ito sa kanya, kung saan nakascore sila ng isa at nagulat ang lahat. Ginawa niya ito ng paulit-ulit hanggang ang kanilang score ay umabot ng 999 at magawang manalo sa laro, na nagbigay sa kanya ng silver coin. Kinabukasan, habang si Lemon ay nag-aaya na mag-aral silang dalawa ni Mash, at si Tom naman ay inaaya siya na mag-practice sila para sa susunod na duelo match, biglang dumating ang estudyanteng nag-ranked 1 sa entrance exam na si Lance Crown. Kinuha nito ang isang ancient bottle, kung saan biglang hinigop nito sa loob ang kanyang mga kaibigan, at kung nais mapalaya ni Mash ang mga ito, ay kailangan niyang pumunta sa kagubatan. Nang magkita ang dalawa, ipinakita ni Lance ang 2 silver coin kay Mash, habang natuklasan naman ni Tom na may 2 guhit si Lance sa kanyang mukha. Karamihan ng tao sa mundo ay single-line magic users, ngunit may mga bihirang kaso ng mga may karagdagang marka, kung saan tinuturing silang mga pinili mismo ng mahika. Hinamon ni Lance si Mash sa isang laban kung saan kailangan nilang magtaya ng tig-1 silver coin. Ngunit dahil masyadong mabait si Mash at prioridad ang iba kaysa sa kanyang layunin, sinabi ni Lance na hindi siya matatalo sa kanilang laban. At bago sila magsimula,
Gumamit si Lance ng spell upang gumawa ng kanilang paglalabanan. Sinubukan ni Mash na sumugod ngunit siya ay bumagsak sa lupa gamit ang gravity spell ni Lance. Sinabi ni Lance na wala pang taong nakakatagal sa kanyang gravity spell, ngunit nagawa ni Mash na bunutin ang ugat sa ilalim ng lupa na nagpa-atras sa kanya. Muling sumugod si Mash at nagawang labanan ng gravity spell, na ikinagulat ni Lance at malaglag ang kanyang pendant. Matapos malaman ni Mash na kapatid ni Lance ang nasa litrato sa loob ng pendant, ibinalik niya ito, at tinanong siya ni Lance kung ano ang pinaka-importante sa mundo. Nang isagat ni Mash ay cream puff, nagalit ang Lance at sinabi na ang pinaka-importante ay ang kanyang kapatid. Ibiniti ni Lance ang bote sa bangin at papabilisin ang pagbagsak gamit ang kanyang gravity spell, habang handa na siyang gawin lahat para sa kanyang kapatid. Ipinakita ang isang alaala ng kapatid ni Lance, kung saan ito ang laging nagpapagaling sa kanya noong bata pa sila. Ngunit nagkaroon ito ng isang sakit na walang lunas at nag-aalis ng guhit sa kanyang mukha, na kinakailangan nilang ibigay ito sa gobyerno. Kaya determinado si Lance na maging Divine Visionary upang iligtas ang kanyang kapatid, kasabay ng pagbitaw niya sa bote gamit ang kanyang gravity spell. Ngunit nakita niya si Mash na nagtanggal ng uniforme at sinabi nito na gagamit siya ng hamstring magic. Habang nagtataka kung anong klaseng spell iyon, pinakawalan ni Mash ang kanyang Big Bang Dash, at sa isang iglap, ay nagawa niyang makuha ang bote bago pa ito bumagsak sa lupa. Sinabi ni Mash kay Lance na alam niyang hindi siya masamang tao dahil ang bote na ibinagsak niya ay peke. Kaya mabilis niyang kinuha ang tunay na bote mula kay Lance at sinabing hindi na siya interesadong ituloy ang laban. Ngunit nang magpaalala kay Lance ang sinabi ni Mash na pareho sa kanyang kapatid, sumang-ayon siyang itigil na din ang laban at ibigay ang silver coin tulad ng kanilang pinagkasunduan. Habang napakawalan niya ang kanyang mga kaibigan at nagpapasalamat sa kanya. May 3 dormitoryo sa akademya, at bawat estudyante ay inilagay sa isa batay sa kanilang mga katangian. At ang Adler dorm ay kung nasaan nilagay sila Mash at Finn. Habang nalaman ni Mash na once na makakolekta siya ng 5 silver coin ay makakabuo siya ng gold coin, bigla nilang naalala na mayroon pala silang assignment sa potion class. Sakto naman ang dating ni Lance na ayaw masira ang reputasyon ng kanilang dormitoryo, kaya tutulungan sila nito. Kailangan nilang patahimikin ang umiiyak na labanos at ito ay magiging pangunahin na ingredients upang makagawa ng potion. Sa tulong ni Lance, ay nagawang patahimikin ni Finn ang sumisigaw na labanos, ngunit ang kay Mash ay lalo pa itong lumigalig. Dahil dito, ay lumaki pa ito ng 10 beses sa kanyang sukat, ngunit sa isang sampal ni Mash, ay bagsak ang maligalig. Kapag nakatulog na ito ay pwede na itong lutuin, kaya nag-ala Chef Boy Logro si Lance at kinalabasan ay perfection. Easy lang daw ito para kay Mash, kaya ginaya niya ang parehong proseso ni Lance, ngunit ang kinalabasan ay cream puff. Kaya binantayan siya ni Lance at ginawa ito ng dahan-dahan, ngunit ang kinalabasan talaga ay cream puff. Samantala, ipinakita naman ng mga miyembro ng Lang Dormitory, na nagplaplano na agawin ang lahat ng mga barya sa mga estudyante ng Adler Dormitory, para sa titulo ng pagiging Divine Visionary. Kinabukasan, habang ang klase ay gaganapin sa kagubatan, nakilala nila ang kolokoy na si Dot Barrett. Nang makilala niya si Mash, mukha lang daw itong side character sa kanya, dahil siya daw ang tunay na main character. Subalit nang makita ni Dot na lumapit at nag-aalala si Lemon kay Mash, dinuraan nito si Mash sa mukha at nagalit ito. Habang isinisigaw na sasali siya sa Bureau of Magic upang iligpit ang mga pogi, biglang dumating ang kanilang professor para sa kanilang klase ngayong araw. Habang magkasama ang Lang at Adler dorm sa ngayong outdoor exercise, kailangan nilang puksain ang ilang scorpion sa kagubatan at dalhin ang mga bato na nakatanim sa kanilang noo. At ang mga panalo ay makakatanggap ng bronze o silver coin depende sa uri ng scorpion na kanilang mapapatay. Ngunit bago sila magsimula, ang isa sa estudyante ng Lang dormitory ay lumapit kay Mash dahil naangasan sa kanya ito, kung saan bigla nitong inatake si Mash. Sinubukan gumanti ni Mash, ngunit pinigilan siya ni Lance dahil isa lang daw talaga itong panggulo at isang repeater, kaya wag na niyang patulan. Nang magpasya na ang dalawa na pumunta sa kagubatan, sa kakadaldal ni Lance ay naiwan na pala niya ang bangag na si Mash. Doon ay nakasalubong ni Mash si Dot na nagulat sa kanya, kaya sinampal niya ito upang tumahimik. Isang lalaking estudyante ang target ang isang magandang dilag na estudyante, na agad na pinasabog ni Dot gamit ang kanyang Explum spell. Nagpasalamat naman sa kanya ang babae, kung saan para itong mahihimatay ng unang makaramdam ng kamay ng isang babae.
At nang magkadikit ang kanilang mga tuhod, ay para na itong kinuha ng liwanag. Gumagamit pala ang babae ng isang mahika upang pa-inlovein si Dot sa kanya, kung saan nang gamitin niya ito kay Mash, ay wala man lang itong epekto. Ginawa niya pa ito na mas kaakit-akit, ngunit wala pa ring resulta. Nang sumuko na lamang ang babae, ipinaliwanag nito kay Dot na si Silva, ang estudyanteng nang bully kay Mash, ay tinatakot at iniistok siya. Nang makita ni Dot itong umiiyak, sinabi niya na bubugbugin niya si Silva, kung saan nagpakita nga ito at nagtataka kung sinong bubugbugin niya. Habang gumagawa pa ito ng intro, ay binigyan na agad ito ni Dot ng kanyang mga pamatay na explosion spell. Ngunit nang mahawi ang usok, prinotektahan pala ni Silva ang kanyang sarili gamit ang kanyang crystal spell kung saan agad itong gumanti, habang tinamaan din ng bato ang kinakain na cream puff ni Mash. Habang nasorpresa si Dot sa lakas ni Silva, binigyan siya nito ng isang kasunduan. Kung kaya niyang malampasan ang 5 atake ng kanyang magic, ay hahayaan niya na ang babae at magbibigay ng isang silver coin. Ngunit nais din itong isama si Mash sa kanilang kasunduan, kung saan tumanggi si Dot at sinabing siya na lamang ang tatanggap ng para kay Mash. Kaya pinakawala ni Silva ang 10 atake nito kay Dot, na kung saan nagawa niya itong indahin lahat, ngunit siya ay nag-collapse bago pa man siya makalapit kay Silva. Sinabi ni Dot kay Mash na dalhin niya na ang babae at sila ay tumakas, ngunit ipinakita ng babae na siya ay kasama ni Silva sa kanilang plano. Habang pinagtatawanan ng dalawa ang heartbroken na si Dot, binato ni Mash ng cream puff si Silva sa kanyang bunganga, at hinamon ng 10-hit challenge ang tampalasan. Kaya naglabas si Silva ng ilang serye ng pag-atake, ngunit nang magpas siya ng lumaban si Mash, ay sinabi niyang gagamit siya ng Triceps Magic Ballista Knuckle. Sinuntok lang ni Mash ang mga magic crystals ni Silva, at binigyan niya ito ng isang solid sa mukha. Ikinagalit ito ni Silva, ngunit sinuntok siya ni Mash sa sikmura at bumagsak sa kanyang mga tuhod. Habang iniisip na hindi niya na kayang lumaban, umupo si Mash at sinabi na mayroon pa siyang 8 pag-atake na iindahin, na ikinatakot ni Silva. Nang lumapit sa kanya si Mash, ramdam niya na kapag tinanggap niya ang pangatlo ay baka mawala na siya sa mundo. Kaya nang biglang dumating ang isang rare na scorpion na may halaga ng maraming silver coin, iniisip ni Silva na tumakas. Ngunit hinawi lang ito ni Mash na tumilapon, na ikinamutla ni Silva. Ngunit naawa sa kanya si Mash, kaya ibinaling na lamang ni Mash ang sarili sa babae, na agad naman na nagpanggap na umiiyak. Nang yakapin siya ni Mash ay inakala ng babae na gumana ang kanyang paawa effect, ngunit binigyan siya ng suplex ni Mash, at dapat lang daw ay pantay-pantay. Muling nakasama ni Mash ang kanyang mga kaibigan na nag-aalala sa kanya, habang humingi naman ng paumanhin sa kanya si Dot at nagpasalamat sa kanyang ginawa. Nabalitaan ni Lance na nangangalap ng mga barya ang dormitoryo ng Lang, kaya inatake si Mash kanina ni Silva. Naniniwala siya na nagumpisa na ang digmaan sa pagitan ng mga dormitoryo, at pangungunahan ito ng mga elite ng Lang, ang Magia Lupus. At dahil mayroon ng gold coin ngayon si Mash mula sa mga nakalap niyang barya, sinabihan siya ni Lance na lumayo sa dormitoryo ng Lang, at manatili sa kanyang mga kasama. Ngunit, naligaw si Mash sa akademya kinabukasan. Nakita niya ang isang pintuan na palagay niya na para sa susunod nilang klase. Samantala, humihingi ng tawad at isa pang chance si Silva sa leader ng Magia Lupus na si Lord Abel. Kinumpirma ni Abel na kanilang inaasam na kolektahin ang mga barya upang linisin ang mundo mula sa mga di-nais na bagay, ngunit ibinigay lamang niya sa taga-Adler. Kaya nang gawin ni Abel si Silva na isang puppet at ehilera sa iba pa, biglang dumating si Mash na nasira na naman niya ang pintuan at nagtataka kung bakit kinakausap niya ang isang manika. Sa unang paghaharap ni Mash at ng leader ng Magia Lupus na si Abel, agad siya nitong nakilala bilang estudyante mula sa Adler dorm na nakakuha ng gold coin. Nang malaman niya ang layunin ni Mash kung bakit nais nitong maging Divine Visionary, sinabi ni Abel na ang kanyang layunin ay napakababaw. Ibinahagi niya ang kanyang plano na hangad niyang ibalik ang mundo sa dati nitong anyo, kung saan ang malalakas ang umaasenso at walang pakialam sa mga mahihina. Nang hindi na maalayan ni Mash na naasar niya si Abel, handa naman si Abel na palampasin at paalisin si Mash kung ibibigay niya ang kanyang gintong barya. Ngunit nang tumanggi si Mash, ay inatake siya ni Abel gamit ang isang puppet kung saan nagawa ni Mash na putulin ang kordon, at bumalik ito sa human form na si Silva. Subalit mas malaking puppet ang dumating na kinuha ang kanyang gold coin at ibinigay kay Abel. Matapos pakawalan si Mash ng puppet, naapakan niya ang ulo ni Silva kaya nagpasya siyang dalhin muna ito sa klinik.
Ngunit nang makaalis si Mash, ay napagtanto ni Abel na nawawala ang isang butones ng kanyang puppet, na kung saan na-realize niya na ito pala ang hawak niya. Noong ibato ng puppet ang barya, tinanggal ni Mash ang butones at ginamit upang pagpalitan ang dalawa, bago niya ito hinigop papunta sa kanya. Samantala, nang magising si Silva sa klinik, nakita niya si Mash na nagwo-workout sa harapan niya. Nang tanungin niya kung bakit siya niligtas ni Mash matapos ang ginawa niya sa kanya, sinabi ni Mash na kapag napatrobol ang isa, ay napatrobol na din ang lahat at saka iniwan si Silva na nagtataka kung anong sinabi niya. Sa kabilang banda, sa kwarto nila Finn, habang sina Dot at Lance ay nagtatalo dahil ayaw nila ang isa't isa, dumating si Mash na nasira na naman niya ang pinto. Dumating din si Lemon at ipinakita sa kanila ang isang magic scale, na nagpapakita na ang Lang Dormitory ang pinakamaraming gold coins dahil sa ginagawa nilang pagnanakaw. At dahil wala ang kanilang mga seniors dahil nasa internships, habang ang Orca Dorm naman ay puno ng mga nerd, sila lamang ang pwedeng makatalo sa kanila. Ngunit ang hype ay hindi nagtagal, dahil kailangan ni Mash na maglinis ng bahay ng mga kwago sa loob ng 1 linggo. Ito ay utos sa kanya ng headmaster, dahil sa ginawa niyang kahayupan sa vice principal. Buti na lang ay dumating si Lance upang tulungan siya, dahil posibleng atakihin daw si Mash ng mga tagalang. Tama nga ang kanyang hinala, dahil ang dalawa sa Magia Lupus na sina Olor Andro, at Anzer Shinri, ay papunta kay Mash upang kunin ang kanyang gold coin. Agad ng mga itong inatake ang mga bida kung saan nagrereklamo si Mash na hindi daw siya marunong lumangoy. Habang ang isa ay naging pating at sinundan si Mash, si Lance naman ay haharapin ang isa na may shuriken. Gayunpaman, nag-aatubiling gamitin ni Lance ang kanyang gravity spell dahil maaaring madamay ang mga kwago, kaya wala siyang no choice kundi seluhin ang mga pag-atake ng kalaban. Ngunit nang makaisip si Lance ng paraan at gamitin ang kanyang gravity spell upang bumagsak ang isang pala sa pagkain ng mga kwago para lumapit ang mga ito doon, sa wakas ay malaya na siyang gamitin ng buong lakas ang kanyang gravity spell, na nagpadiretso kay Anzer sa sahig at natalo niya ito. Samantala, sa ilalim ng water spell, nagulat ang pating nang mapansin niya si Mash na lumalangoy ng sobrang bilis. Nanlaki ang mata ng pating dahil akala niya na hindi marunong lumangoy si Mash. Kaya nagpa siya itong mag-evolve na parang Pokemon, ngunit bigla siyang pinagsusuntok ni Mash hanggang lamunin sila ng liwanag. Matapos nilang matalo ang dalawa at makakuha ng isang gold coin mula sa mga ito, biglang dumating ang isa pang miyembro ng Magia Lupus na may kakaibang bilis. Habang ang Mahika ay walang talabrito, sinubukan ni Mash na sumugod at suntukin ito, ngunit mabilis din itong lumipat sa kanilang likod. Habang naparito lamang ito upang kunin ang kanyang mga kasama at walang balak makipaglaban, iniwan nito ang dalawa na hindi makapaniwala. Ngunit nang magkaroon ang crack ang kanyang maskara, ay napagtanto nito na ang lakas ni Mash ay hindi gumagamit ng magic, kung saan magkatulad sila. Sa kabilang banda, habang si Lance ay nagpaplano na alamin ang lokasyon ng dormitoryo ng mga kalaban para kunin ang kanilang mga gintong barya, ibinigay nito ang isang Adler robe kay Mash, upang maalala niya kung saan dorm siya kasapi. Bigla naman dumating si Lemon at dinala sila sa klinik kung nasaan si Tom na mukhang na-drain. Sinabi nito na nagising na lamang siya sa klinik at hindi niya magamit ang kanyang magic, na tila may humigop nito sa kanya. Dahil hindi lamang kay Tom nangyari iyon, ibinigay ni Lemon kay Mash ang isang lucky charm na kanyang ginawa upang maging ligtas siya. Kaya kinagabihan, ay nagpatrol ang dalawa ngunit may sabit na 2 extra, dahil nais din daw nilang makakuha ng coin, at natatakot mag-isa sa kwarto. Nakita din nila si Lemon na iba ang kinikilos. Kaya nang tumigil ito at ibunyag na siya ay puppet, ang F4 ay nakapagtago. Ngunit nang sundan nila ito, ay nadatnan lang nila ay dead end. Gumamit si Lance ng isang spell at ipinakita nito ang isang lihim na pinto sa sahig, habang si Dot ay gumamit ng explosion spell upang buksan ito ngunit walang epekto. Kaya kumuha si Mash ng isang knight armor at ginamit ang espada nito upang gawin pangkalang, saka binuksan ang pinto na tumilapon naman hanggang labas. Habang hindi naman makapaniwala ang dalawa sa nasaksihan nila. Matapos mangako ni Mash na ililigtas niya si Lemon, sinundan nila ang daan matapos ang pinto at nakakita sila ng isang ancient arena. Biglang dumating ang isang lalaki na nagngangalang Shuan Getsuko, na ipinadala ng third fang ng Magia Lupus upang puksain ang mga intruder na tulad nila. At dahil galit siya sa mga pogi, nagpa siya si Dot na siya ang lalaban rito, habang naglabas naman ang kalaban ng parang Lotto Go ni Dennis.
Sa Bureau of Magic, ibinalita kay Wahlberg na 6 sa mga delikadong kriminal ng death row ay nakatakas, at posibleng may kinalaman ang tinatawag nilang Innocent Zero. Nang magsimula ang laban, naglabas ng mga explosive mines si Dot na may 5 beses na lakas, at binalaan ang kalaban na mag-ingat ito sa kanyang tatapakan. Ngunit dahil daw siya ay matalino, ginamit ni Sean ang kanyang rose whip, na nagawang kunin at naglabas ng mga tinik upang mapahiyaw si Dot na parang Tom and Jerry. Ngunit nang ibabagsak na si Dot upang tapusin, ay sumabog ang mga vines nito at hindi makapaniwala ang kalaban. Ipinaliwanag ni Dot na hindi niya sinabing si Sean lamang ang maaaring humakbang sa marka, dahil noong nasa ibabaw ang rose whip, ay nag-activate ang spell. Kaya nang tapusin na ni Dot ang laban at mahawi ang mga usok, nakapogi pose pa din ito kahit natalo na sa laban. Ngunit bigla na lamang lumubog ang lupa at nauwi sa kanilang pagkakahiwa-hiwalay, at napunta sa iba't ibang silid. Kakaharapin ni Lance ang third fang ng Magia Lupus na si Worth Maddle, na nagpahiwatig na mas interesado itong harapin si Mash. Habang sina Dot at Finn na magkasama, ay kakaharapin ang fifth at fourth fang ng Magia Lupus, na si Milo Genius, at Love Cute. Habang si Mash ay nahulog sa isang silid, kakaharapin niya ang second fang ng Magia Lupus na si Abyss Razor, ang taong nakaharap nila noong nakaraang araw. Nang malaman nitong hindi kayang gumamit ng magic si Mash, ay kunyari ay hindi alam ni Mash ang sinasabi nito. Ngunit sinabi nito na ligtas sa kanya ang lihim ni Mash dahil magkapareho sila, subalit may rason siya kung bakit siya nasa academy. Subalit hindi naman siya uurungan ni Mash, at tatalunin daw siya gamit ang kanyang kamao. Habang ang kalaban ni Lance ay may kakayahan na dinaig pa si Nardong Putik at nagagawa din nitong dumami katulad ni Naruto, ang kanyang gravity spell ay walang talabrito at ginawa lang siyang asintahan. Nakita ng kalaban na may skill naman daw si Lance, kaya inimbitahan niya itong maging parte ng Magia Lupus lower rank, subalit tinanggihan ito ni Lance at sinabi sa kanyang pananaw, na si Worth ay isang mababang uri lamang. Dinala niya ang kalaban sa pader gamit ang kanyang gravity spell, at matagumpay niyang naipatama ang kanyang unang atake gamit ang mga debris sa paligid, upang lumabas ang kalaban papunta sa arena. Na-triggered dahil bistado na ang kanyang trick, uminom si Worth ng sting na nagbigay sa kanya ng power boost at nag-summon ito ng isang malaking putik na halimaw, na kamukha ni Minotaur. Habang nagbigay ito ng paliwanag tungkol sa second magic at sinabi na iilang double-liner user lamang ang maaaring makagawa nito, inatake nito si Lance gamit si Minotaur ngunit nakailag ang bida. Kaya ginamit na din ni Lance ang kanyang second magic at naglabas ito ng mga poste sa paligid na unti-unting hinihila si Minotaur papalapit sa kanila. Habang nagdagdag pa ng isa si Lance sa itaas nito na nagresulta sa pagkapunit ni Minotaur, at ikatalo ng kalaban. Ibinigay ni Lance ang libro ni Worth na napulot niya sa sahig, at batay sa mga salita at kilos ni Worth, ay nadarama ni Lance na malamang sila'y pinalaki sa magkaparehong paraan. Bagamat hindi gusto ni Lance ang personalidad ni Worth, nirerespeto niya ang pagsisikap na ginawa nito at pagkatapos ay iniwan si Worth na lonely. Samantala, kinaharap ni Mash si Abyss na sumasakay sa arrow na may kakaibang bilis, kung saan nagawang makagawa ng ilang pag-atake sa isang iglap. Ipinakita ni Abyss ang isang device kung nasaan si Lemon na kinukuha ang kapangyarihan nito, at sa loob lamang ng 30 minuto, mawawala ang kanyang marka at lahat ng magic power nito habang buhay. Kaya nang magalit si Mash, ay nagpasyang gamitin ni Abyss ang Accelerate Sphere at nagsimulang umatake kay Mash mula sa iba't ibang direksyon, na kalaunan ay nasaksak siya nito ng espada sa tiyan. Ngunit sinadya pala ito ni Mash upang ipitin ang espada nito gamit ang kanyang abs, at magawang bigyan ng headbutt si Abyss na ikinawasak ng kanyang maskara. Nang makita ni Mash ang pulang mata ni Abyss, inilahad nito na ang kanyang mata ay tinatawag na Evil Eye, kung saan ang sino man ang kanyang tignan ay mawawala pansamantala ang magic power nito. Kaya't siya ay kalaban ng lahat ng magic users at kinamumuhian ng lipunan pati ng kanyang mga magulang. At dahil hindi gumagana ang kanyang red eye kay Mash, ginamit na lamang nito ang kanyang second magic kung saan naglabas ito ng isang force field, na kumukuha ng bilis ng kalaban at napupunta sa nagcast ng spell. Muling umatake ng pagkarami-rami ang kalaban, ngunit nang suntukin ni Mash ang sahig upang mahati ito at malimitahan ang kilos ni Abyss, ay nagawa niyang mabali ang espada nito. Saka inapakan ni Mash ang paa nito upang hindi na makagalaw, at ginamit ang kanyang full muscle magic hurricane rush na ikinalipad ni Abyss sa labas ng force field. Nang mawala ng tuluyan ang kanyang marka,
naibalik ni Mash ang kanyang natural na bilis at pagkatapos ay sinimulan niyang bigyan ito ng kanyang sariling combo na may mga pangalan, kung saan para sa panapos ay binigyan niya ito ng suplex na nagmarka ng kanyang tagumpay. Kahit binugbog na, nagawa pa nitong maikwento ang kanyang pagkabata kung saan dahil sa kanyang evil eye, ay nagawa siyang ikulong ng kanyang sariling mga magulang upang hindi malaman ng mga tao ang tungkol dito. Kalaunan, ay sinubukan na siyang patayin ng kanyang mga magulang, na kung saan napagtanto niya na hindi na lang dapat siya ipinanganak. Sinabi ni Mash na maaari silang maging magkaibigan, ngunit naniniwala si Abyss na magbabago din si Mash kalaunan dahil sa kanyang mata. Subalit sinabi ni Mash na hindi magbabago ang kanyang isipan at hindi magbabago ang kanyang pag-uugali sa kanya kahit ano pa ang sabihin ng iba. Saka sinabi na dapat silang magkita ulit at kumain ng maraming cream puff sa susunod. Samantala, may ibang bisita ang natagpuan ang lihim na pintuan patungo sa secret base ng Magia Lupus, habang ang ika-4 ay pinaubaya sina Dot at Finn sa ika-5 miyembro ng Magia Lupus na si Love. Agad sila nitong tinanong ng paulit-ulit kung cute daw ba siya, ngunit nang sabihin ni Dot na may iba na siyang nagugustuhan, ay bigla sila nitong inatake. Ngunit matapos itong mag-tantrum, ay muli sila nitong tinanong kung cute daw ba siya. Ngunit nang muli itong tanggihan ni Dot, ay muli siyang inatake nito at sinabing sabi daw ng tatay niya, ay pwede niyang patayin ng kahit sinong tatanggi na cute siya. Kung ganyan ang may gusto sa'yo, may sapak na yan sa ulo. Ngunit hindi sumuko si Dot at naglunsad siya ng explosion spell na lumikha ng usok upang kunin sana ang wand ni Psycho, subalit napansin siya nito, at ikinulong siya sa isang giant tornado. Habang ginagawa siyang shake sa loob, naalala ni Dot kung paano siya e-motivate ng kanyang ate na ipagtanggol ang kanyang sarili, at kung makahanap man siya ng totoong kaibigan na kaya siyang ipagtanggol, ay kailangan niyang pangalagaan ang kaibigan na iyon. Kaya nang maalala niya ang ginawang pagtatanggol sa kanya ni Mash, ay nakawala siya sa tornado spell ni Psycho. Nang magawang makancel ni Dot ang ginawang pag-atake ni Love, nakita nito ang marka sa kanyang noon na tinawag na Era Cruz, kung saan isang marka na nagpapalakas sa kapangyarihan kapag tumataas ang emosyon nito. Kaya gumawa si Dot ng 100 explosion spell at inatake niya ang Psycho, kung saan sinadya naman niya itong hindi patamaan dahil hindi daw siya nananakit ng babae. Ngunit nang tumayo si Finn ay biglang may lumabas na stonehead sa likod niya, subalit mabilis naman na napigilan ito ni Dot. Intro pala ito ng fourth fang ng Magia Lupus na si Milo, kung saan naglabas ito ng stone hand patungo kina Dot at Finn, ngunit biglang may malaking espada ang dumating at tinamaan si Milo. Nagulat siya kung bakit narito ang Divine Visionary at ace ng Adler Dorm, na si Rain Ames. Habang iniisip na estudyante pa lang din naman ito, sinubukan niya itong atakihin ngunit hinati lamang ito gamit ang sword magic. Habang gumawa ito ng maraming espada at saka inatake nito si Milo, nabuhay pa naman. Sinimulan siyang pag-alitan ni Rain habang binibigyan siya ng leksyon sa pamamagitan ng sakit, at sinabi kina Dot at sa iba pa na umalis na. Ikinagulat ni Dot na ito pala ay hardcore, ngunit mas ikinagulat niya nang tawagin ito ni Finn na kuya. Habang napagutusan pala siya ng headmaster na hanapin ang mga bata ni Innocent Zero, nakita niya si Mash na may kakaibang aura. Naglabas siya ng isang gagamba na kayang bumasa ng magic power level ng isang tao. Matapos magawang seluhin ni Mash ng 2 daliri ang kanyang atake, napag-alaman ng gagamba na zero magic si Mash. Naglunsad pa siya ng maraming espada, ngunit ginawa lang itong upuan ni Mash at nag-chill. Nang malaman na hindi gumagamit si Mash ng magic, naglunsad pa siya ng mas maraming espada, ngunit sinanggalang lahat ito ni Mash gamit ang kanyang sariling espada. Nang napagtanto niya na si Mash ang natatanging mag-aaral na nais ipabantay sa kanya ng headmaster, ay agad siyang humingi ng paumanhin at binigyan niya ito ng isang magic panyo, na kayang magpagaling ng mga sugat. Alam ni Rain na nais maging Divine Visionary ni Mash, at dahil si Abel ay isa ring kandidato, tiyak na magkukrus ang landas nila. At dahil si Abel ang may pinakamaraming hawak na gold coin, ay once na matalo niya ito ay mapapalapit siya sa pagiging Divine Visionary. Kaya hinikayat siya ni Rain na maging isang Divine Visionary para mayroon itong mga kakampi, at saka umalis upang ituloy ang kanyang misyon. Nang makita ni Mash ang lokasyon ni Abel, nagalit ito dahil palagi na lamang niyang sinisira ang mga pinto, ngunit humingi ng paumanhin si Mash dahil kumatok lang naman daw siya. Agad na pinuri siya ni Abel sa ginawa niyang pagtalo kay Abyss na si Rain lamang ang may kakayahan, at muling nagbigay ng kanyang mga pilosopiya sa buhay. Gayunpaman, nais ni Abel na alisin ang mga hindi kayang gumamit ng magic at ang mga itinuturing na mahihina sa lipunan.
Ngunit nang hindi sumang-ayon si Mash sa kanyang paniniwala, inatake ni Abel si Mash gamit ang mga puppet na naglalaman ng mga asido. Ngunit kinuha ni Mash ang isang ulo ng puppet at ginawa niyang bowling strike ang mga natitira, na ikinagulat ng nanonood na si Love. Dumating pa ang ilang mga puppet ngunit ibinalik lang ni Mash ang mga ito sa amo nila, at sinabing once na matalo niya si Abel ay sasabihin niya kung nasaan si Lemon. Sa huli, ay inilabas niya si Finn sa anyo na isang puppet, at nagbanta na wawasakin niya ang kanyang kaibigan kapag lumaban si Mash. Ngunit nang ilunsad niya ang kanyang mga pag-atake, ay napansin niya na ang palakol ni Finn ay nasira, kung saan tila walang talab ito kay Mash. At pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang gold coin upang putulin ang kordon at bumalik muli si Finn sa pagiging tao. Kaya si Mash naman ang nilagyan niya ng mga kordon upang kontrolin, ngunit gamit ang walang kapantay na lakas ay nagawa niya makawala at mabigyan ng tuhod sa mukha si Abel. Dahil doon, ay ginamit na ni Abel ang kanyang trump card at ginawa niyang puppet si Mash. Gayunpaman, nang makuha ni Abel ay cream puff imbis na gold coin, isang agarang spinal reflex mula sa katawan ni Mash na pumilit sa kanya na lumabas sa anyo ng puppet, at binigyan niya ng isang uppercut si Abel at nailigtas niya ang mahal niyang cream puff. At dahil palaging may sagot sa kanya si Mash, inilabas ni Abel si Marioness II, isang malaking harm puppet na kayang gawing puppet ang sinuman. Nagumpisa itong maglabas ng mga hindi nakikita na kordon at naglunsad ng maraming pag-atake laban kay Mash, ngunit segundo lamang ang tinagal nito dahil madali lang din itong tinalo ni Mash. Nagsimulang pagpawisan ng malagkit si Abel nang napagtanto niya ang lakas ng isang Mash Burned, kung saan mabilis na nag-teleport ito sa kanyang likod habang dinala siya sa ere, at binigyan ng super pile driver. Nang nabagok si Abel, naalala niya ang maamo at mabait na kalikasan ng kanyang ina at ito ay nasaksak dahil sa pagtulong sa mga kapuspalad. Ipinaliwanag niya na ang malupit na kamatayan ng kanyang ina ang nagudyok sa kanya na hanapin ang pinakamahusay na talento para sa kanyang plano. Dahil natalo siya kay Mash, nangako si Abel na ibabalik niya ang mga estudyante sa pagiging tao, habang sinabi ni Mash na hindi pala ganun kasama si Abel dahil lahat ng ito ay ginawa niya para sa kanyang ina. Kaya pinakawalan na ni Abel ang lahat, kasama na si Lemon, habang nagising naman si Finn at nag-hep-hep hooray sila. Habang nagpasalamat si Lemon kay Mash at nagmo-moment ang dalawa, biglang dumating ang mukhang puwet na si Dot at nakisali sa hep-hep hooray. Samantala, natagpuan ni Rain si Lance at madali lang nasangga nito ang kanyang atake, kung saan lumalabas na ibang tao pala ito, at binanggit ni Rain ang isang grupo na Innocent Zero. Kinumpirma ng lalaki na may hinahanap sila na isang mahalagang bagay sa paaralan, at sinabing pinagkatiwala nila ito kay Abel, ngunit nabigo ito kaya plano na nilang patayin ito. Nang ito ay umalis, ay iniwan niya ang kanyang kasama na si John Pierre, upang pigilan si Rain na habulin siya. Habang naghehep-hep hooray pa din ang apat, nagpaalam muna si Mash upang pumunta ng banyo. Nang hanapin nila ang tropa nilang si Lance, ay biglang dumating ang lalaki at hinawi sila nito upang makausap nito si Abel. Nang nilait si Abel ng lalaki dahil sa kanyang pagkatalo at gamitin ang kanyang magic upang sakalin ni Abel ang kanyang sarili, biglang dumating si Mash na may dalang isang tray ng cream puff. Ngunit nang may dumapong langaw sa ilong ni Mash, siya ay napabahing na ikinatalsik ng mga cream puff sa lalaki, at nagawa niyang mailigtas si Abel. Ngunit bago pa man harapin ng lalaki si Mash, biglang nakaramdam ito ng pananakit ng ulo, at iniisip kung si Mash ba ang bata na kanilang hinahanap. Subalit hinayaan niya muna si Mash at nagpatuloy sa kanyang planong patayin si Abel. Ngunit bago pa man mangyari iyon, ay humarang si Abyss upang iligtas ang kanyang boss. Matapos ibigay ni Mash ang magic panyo kay Abyss, tinapakan niya ang sahig at sinipa ang isang bato, ngunit nagawang masalo ito ng lalaki. Sinabi ni Mash na dadalhin niya si Abyss sa klinik, at kung hahadlangan siya ng lalaki ay bubugbugin niya ito. Dahil doon, sinabi ng lalaki na may 30 minuto lamang si Mash upang mailigtas niya si Abyss, at nagsimulang magpaulan ng matutulis na bato sa kanila. Habang iniisip ni Abel na wala silang chance na manalo, sinabi niya kay Abyss na hindi niya na dapat siya iniligtas. Hindi sumang-ayon si Mash dahil naniniwala siyang masaya si Abyss sa ginawang pagtatanggol sa kanya, at naaawa siya sa pag-iisa at determinasyon nito, kaya naman handa siyang iligtas si Abyss. Dahil doon, ay naalala ni Abel ang mga salita ng kanyang ina sa pag-unawa sa damdamin ng iba, habang sinabihan ni Abyss si Abel na tumakas na siya. Habang naglabas pa ng mas mabibigat na atake ang lalaki upang tapusin na si Mash, at habang si Dot naman ay hindi makatulong dahil walang poprotekta kina Finn at Lemon,
inilabas ni Abel ang kanyang malaking puppet at prinotektahan si Mash. Subalit nang ito ay madaling nasira, ito ang nagdaan kay Mash upang makalapit at bigyan ng kamao sa mukha ang kalaban, na ikinasira ng baluti nito sa mukha. Nang tanungin nito si Mash kung anong magic ang ginamit niya, binigyan siya ni Mash ng sagot na power, na naging palaisipan sa lahat, kaya kinuha na lamang nito ang Spellification Mirror. Dahil sa kakayahan nitong mag-reflect ng kahit anong spell, binalaan ni Dot si Mash na huwag niya itong aatakihin gamit ang kanyang mahika, ngunit dahil wala naman siyang magic, ay sinipa niya ito na sapol pati mukha ng kalaban. Nang maalala nila Dot, Lemon, at Finn ang lahat ng mga nangyari, nagkaroon sila ng conclusion na ang kanilang kaibigan, ay hindi gumagamit ng mahika sa buong serye ng palabas. Nang lumabas ang isang marka sa kamay ng lalaki matapos nitong mahawakan si Mash, biglang nabasag ang background at may lumabas na malaking kamay habang nagpakilala ito bilang Selwar, at sa katuluyan sumibat. At dahil sa magic panyo na ibinigay ni Mash, nailigtas niya sa bingit ng kamatayan si Abyss, habang nagpasalamat naman si Abel at nangakong ibabalik nito ang pabor kay Mash, at saka umalis. Habang siya ay may isa pang problema, sinabi ng kanyang mga kaibigan na kailangan nilang panatilihin na lihim ang sikreto ni Mash tungkol sa kanyang walang magic, kung saan nagpasalamat naman si Mash sa kanila. Ngunit may isang estudyante ang nagising na narinig ang kanilang pag-uusap at planong iulat si Mash sa nakatataas. Habang iniisip na ito na ang kanyang katapusan, kumain na lang si Mash ng cream puff at umaasa sa kabutihan ng tadhana. At dito na nagtatapos ang anime series. Maraming salamat sa panonood.